ni sama kau, cinta ni full semua karena kau. Jadi baby. Oh, tama na siya. No, tala. Dago guys ya. Kompleto ni. Location. No, ni sigawan. Kulbaan ko sa sakyanan. Nagtakilid. Purdag ko. Dire mo ay kamay. Relax kaya mong maneho ba? Wala'y gamit. Siya'y gamit. Yan siya. Ang hago kayo kaya ngit. Lagay squish out. Wait lang. You're squishy. You're my squishy. Akong squishy. Hold me. Hold me, please. I'm holding you, best baby. Call me. Can you stop being so exhausting? It's 11:38 in the morning. 11, thank you sa sponsor sa Barcelona. 38. If you get 38, I'll be even more. Sukay niya to. Bugat kay niya. Bugat kay me. Ano siya ka ba? Lingaw lang may karoon kay daghan. Di kompleto. I'm stuck. Still stuck. Bigod niya spoiler. Namin sa likod. لكن يوم الدين مخالفه وكنت خاطئ متى؟ الساعه 11 ونص بالليل. الساعه 10 الصباح. ومر في الليل حتى مخالفه ومر في الصباح حتى مخالفه. طبعا Very complete. Even the one you're from, where it's just colors and tiaras, that show it every single video with Oh my God, like Monster brats. Cake. She's brattier than them. والله لو نلاقيه Yeah. Like Yeah. those kids, I want a new pound, 24 karat gold, and with diamonds all over them, and they're like 6. She's 5 and she's already complaining that she's being squished and being a baby. Being squished a lot. Girl, no one's touching you. Mary has touching me. But you want Mary to fly? You said بس انا hold بروح me. ماشي 5 دقائق رحت دفعت 300 وبعدين كم خرجت. Maybe we should nickname Dream Complain Mouth. Yeah. والله يوم انا بلغت الصبح العصر يقول لي الحلال الرجل جاي من سفر لازم جده ما في اي هذا المشي. Now we can play now. That's all you جاي يقول له مره ثانيه. Ay, namin sa Zoon. Sulaw kayo man. Siplik na ako. Usahay rin ni mahitabo. Mag-uban silang upat. Mga igsoon. Kambal nang nagtapad. Itong nag-una nga tambok. Wala lagi namang huran. May lari ba? Ano siya? Coffee battery. Ganyan ko yung paglilis. Hiyala na yun. Zoom. Ah! It's closed. The bicycle is inside. Yes. Video man ko. Ay, sa. Patis. Kami kayo nga. Buglo kayo ng primo. There.
Here, mommy. Malinaw ka. Blueberry muffin. Okay, sakit lang. Lahat. Tingnan utang. Lagi gamay sa mga. Then you cry. The order is not there. French toast and what? Gluten. Yan. Okay. Yala. Yeah. Bismillah. Watch your step. This is slippery here. Whoa, mga guys, no? Yay. Nasad ni sa kuwan. Woo! Tada kayo. The bird. Let's walk over like that. We will turn here. Okay. Tada kaya mong life. Nayang tulo ka brother lagi. Dahil siya. Like yan. May gani kasi gumi sa sakyanan. Yeah, it's our country. Our country, Saudi. But why is still like why still keep why What? still have that thing? Nowhere. Favorite place nila ni. Layo ba yan ni sa balay? Mingaw pa siya. Mingaw pa siya. Mapi. Why Look. Muffy? Where we go in here. Why Muffy, Maria? We went in the door, where? In the doors, in the gate 6, huh? We went in the gate 6 and then, are you sure? Close in the woods na ko. Maria, Daghan ganyan siya bangag. Giahak lang. Maria, Naanambi. why there no train? There's no train. We will look, I tell you. Then I look there. Where you want to go? There, okay. Tanaway lang to. Ha, don't touch this one, no. Tiles is hot. Dili lang gyud ko ganahan mag-live by. Yeah, basta unsa na ta karon? 8? Weh? Today is what, Remo? February what? Mary, Yes, I don't know what's February. Yesterday is what? Yesterday is February 8. Now is February 9. So, very much early. Early pa ni sa ila. Muna ilang breakfast mga kabagtak. 12. Something. Do not touch the water. 11:52. Yala, B. Let's go to the bird, Bill. 11:52. Breakfast. Nanita pa to sila breakfast. Sure, so it will not fly. Basta, thank you sa sponsor sa akong Barcelona. Thank you sa sponsor sa akong sling bag. Kaya naguba na akong sling bag. Wala pa na ako na suot ang ang cargo nga pants kay. Sige ko siya sa hawak. Mahal ba to? Sige ko siya sa hawak. Mahulaw ko pero wala ko mahimo kay hatag man. Sponsor gani. So, normal. Shuay! Okay, asa na to? Tara. Yan ang lakgon ng langgam. Ignorante kayo. No! Let the bird walk. Kalas, let the bird walk. Yawa. Let the bird Agay kalaway sa langgam. Let the bird walk. Look. Mary, I can't. Let's go follow the bird. Okay, let's follow the bird. Halos nalibot na namon yung kananan diri. Kanilang sushirot kay murag sushi ni siya. May allergic sa isda.
Swifly. Pero ELNN, Patis, balik na mo. Alwani. It's there. Another one. There's another one. Wala na yung lingaw. Sana mo kayo bugnaw. Sana kaya yung location ba? Get away, all the birds. Where's the bird again? Murag walay ulo oh. Pachit lang ah. Murag walay ulo yati. Panghadlok ba? Gidagan, ilakad. Let's go. Fly away. Very far. Yeah. Yan na, sunod na yan. Take it down and bed. Dili man namon ni ma-picture out sa normal days. Normal days no. Friday, bibo, mangod kayong Friday diri basta hapon na. Sayo mi, There's more. sayo mi basin ug unya mag-volleyball world mi, basin. Yes. Laag is my game. Laag is my life. What happened? Ha? More. Shopping. Yan na. Let's go. Here. They're going to the shop. Wala pa nakuha na ka ng mga nasa ibabaw. Listen mo gudong mag-ibabaw. Mas gwapo na sa ubos kaya dalira. Talagang mas gwapo na sa ubos. Pero ako gusto ko may ibabaw. Bahalag, malata ng kontra. Okay. Kani, nag-Pits Cafe na may. Oh, We're gonna find more. we're We're gonna find the bird. gonna find more bird. Catch it. Kung Let's go catch some bird. ito nag-adtumig Dubai, tilaw ra. Hamsat. Peter! Oh, tan! Papura gid Mars. Papura ito Mars. Don't go beyond the limit. Don't go beyond the limit, no? The rocks are the limits. Yes, it's the limits. You see the rock, you cannot sit on the rock. Tada kay sa view eh. I tell you, don't go beyond the limit. Come on, let's go back. Hot the rock, hot! Hot, I tell you, hot! You will be cooked. And boom, boom. Your boom will be cooked. Let's go out and Ba? Tada kay ng adlaw, be. Oo, tada kay sa tanan ng adlaw. Kapag yun. Yay. Dili na ko masugo kay tiil ray makuha sa ako. Tan the zone. Where's mommy? Rahab the three hands. Where is Mommy Rahab and the Tricalos? Here. Excuse me. Hala. Papillon. Ah. 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 Ugu. Ay, sa call. Where is the here? Excuse me. Perfume. Ah. It's open. It's open. The unicorn. Hi, unicorn. That is the girl. I always thought it was the unicorn. She's the unicorn. Yeah, so her is the unicorn. Wait a minute. Why does Arabic? Wait a minute. Why does Arabic? What is Arabic? Wait a minute. You go there. Wait a minute. Ano siya? Tara. Toink. Toink. They're here. Come on. Yeah, let's get inside.
Be, excuse me, asan ang banyo niyo dito? Ilan na sa taas pa di ay? May hagdan. Hagdan na lang. Luchada kay lang tamo dagan kay kuan. Somebody's following us. Who? It's wrong. Going up to us. Why are you gonna go up? He want to be in the app. What's he gonna do? Eat. Oh. Whoa. There's pictures. Yeah. Everything. Oh. Nice here also. Yeah, nice here also. But there's also Sige ka. You're looking for the bathroom. Here. Come here, B. Let's go say hello. Coffee bati lagi mi. You cannot. It's hot. Subi, you see them? Yeah. Hi. 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 Okay. Hi. Ay, subi. Hi. Yeah, let's go. Wow. Yayo pa ginan niya. Nahulog sa hangin. Ha! Nahulog sa hangin. Kung sa kabuutan na akong alaga, di ko na ibahilo eh. Buutan kayo na. There, the bathroom. Toilet for girl. And then a toilet for there's a Toilet. girl, a random girl. There's a random girl. What's this? What's this? Every smile you shed, every hand you lend, like a symphony of grace, my eternal friend. 2, 3, 4, bust it. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all the crazy things you said. You let them run through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you. Narinig ko lang to pero ang ganda ng sinabi niya dito. Tungkol to sa mga pass niyo. Sino ba dito yung nagmamaneho? Di ba pag nagda-drive kayo, may malaking bintana sa harap niyo? Windshield kung i-correct niyo ako. Ngayon, sa harap niyo di ba may maliit na salamin? Rear view mirror naman kung tawagin ito. Ngayon, yung bintana sa harap niyo, pinapakita niya kung ano yung nasa harap niyo. Samantalang yung rear view mirror naman, pinapakita kung anong nasa likod niyo. Ngayon, anong mangyayari pag hindi na kayo tumingin ng diretso dun sa harap niyo? Di ba sisemplang kayo? Disgrasya ang kakabutin niyo. Kasi, yung rear view na nagpapakita ng nasa likuran niyo ay para lang sa reference niyo. Agree ba kayo? Ibig sabihin, mabilis lang ang tingin. Reference lang, quick glance lang, para may idea ka lang kung anong nasa likod mo. Tignan mo lang kung anong pinagdaanan mo. Alalahanin mo lang kung anong lesson ang tinuro sa'yo. Then balik na ulit yung tingin dyan sa harapan mo. Ito yung bagay na magandang laging nasa isip mo about sa nakaraan mo. Babalikan mo lang siya for reference, for lessons learned, pero hindi ka pwedeng magstay doon. Kasi tapos na yun. Wala ka nang magagawa doon. Reference mo na lang yun with capital R. Kung meron ka lang magagawa is yung sa ngayon. At kung saan ka patungo at kung anong tatahakin mong direksyon. Meron pa kaliwa, meron pa kanan. Depende yan sa gusto mong destinasyon. Clear ba tayo doon? How are you? Fine. Do you have a boyfriend? Yes, I do. You have a boyfriend? Yes. You have a boyfriend? Hayaan mo ang ibang tao na maraming sinasabing masama tungkol sa'yo. Ganyan talaga ang aso. Kumakahol pag hindi kilala ang tao. Kulog. Sabi nila pag December, marami daw pera ang tao. Kinakabahan tuloy ako. Baka hindi ako tao.
Meeting you is one of the most unexpected but one of the most precious moments of my life. I will always thank God and the universe for letting me meet you and for giving me a chance to live in the same lifetime as you. I will always thank them for allowing our paths to cross and for bringing us together in this vast world. Para hindi malas sa New Year. Huwag handa bilog prutas baka gumulong palayo ang swerte. Huwag din handa ice cream para dito na swerte. Huwag handa apat paa tulad baboy, baka, kambing kasi baka takbo malayo ang swerte. Huwag din isda, alimango at lamang dagat kasi lunod swerte. Huwag din handa may pakpak tulad manok o pabo baka lipad swerte. Para sigurado pasok swerte sa 2024, huwag na maghanda para di ubos yung pera. Happy New Year! Oh, no, 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 no. Uso na pala balikan na yun? Wow. Kailan kaya babalik yung pera ko? Ba't ikaw, chocolate, wala kang pinagawa? Kung ako nagparitoke, ano itsura ko noon? Diyos ko, kung ako ang nagparitoke, anong kwento ko? Maganda ako dati, nagsawa ako, pinaganito ko. Ano-ano ang nakakagalit sa inyo? Sino-sino? Malungkot naman kung sino pa yung asawa nyo sa buhay, doon pa kayo laging galit. Siya rin ang magbuburol at maglilibing sa inyo. Gusto nyo magalit kayo sa buwan, sa mga bituin, pero yung asawa nyo kasama nyo araw-araw, huwag kayo magalit doon. Pagka kayo na-stroke, yan din ang dadampot sa inyo. Pagka kayo na ospital, yan din ang magsusumo sa inyo. So, iwasan magalit sa mga taong makakasama natin talaga buong buhay. Wala kang kasama ngayon, enjoy your time. Huwag kang parang hilong-talilong na naghahanap ng kasama. Kung wala gusto mong kumain, wala kang kasabay, di kumain ka, enjoyin mo. Kung binigyan ka Lord ng kasabay, isabay mo. Hindi naman laging may tao. Marami kasi sa atin mga kapatid, hindi tayo marunong mag-enjoy mag-isa. Pag nag-iisa ka na, para ka ng feeling mo, itinapon ka ng tadhana. May makikita ka pa kumakain mag-isa, bakit ka nag-iisa? Bakit naman hindi? Yung hindi ako makapag-isa, kaya alam niya maraming napapariwara dahil ayaw mag-isa. Kahit kay taning, nagpapasama, may makasama lang. Kahit masama na, kasalanan na, magsasama pa rin. Sa takot mag-isa, it is one thing we have to learn, to enjoy aloneness. Gumala ka habang buhay ka pa, hindi yung kaluluwa ka na sa kapag-alagala. Do ba do, a do ba do ba
Yung mga taong pinanganak ng September, October, December, April, May, July. Sila yung mga taong sanay umintindi, mapagbigay, mahaba ang pasensya, madiskarte, maawain, at medyo masungit kung minsan. Minsan lang sila maglabas ng sama ng loob at problema. Kadalasan, sinasarili na lang nila. Sila yung mga taong maaasahan kapag may kailangan ka. Pag sinabihan kita ng I miss you, huwag mo sasagutin ng I miss you too. Pumunta ka na agad dito. Hina ng galawan mo. Kaunting kaalaman. Alam nyo ba na ang salitang Pasko ay halaw sa mga salitang pas at ako? Kaya sa mga hihingi sa akin ng aginaldo, pas ako. Sino ba ang ating naaabuso madalas? Di ba yung dependable? Yung matino? Yung mabait? Yung accommodating? And you know what's wrong with that? Because you punish people for being good. And then you reward others for not being good. At madalas, ang arbiter, ang recruiter, ang coordinator, madalas, isang matanda, nanay o tatay, sasabihin sa matinong anak, anak, nag-asawa yung kapatid mo, kailangan magpakasal, nakabuntis. So ano po ako gagastos? Oo nga, eh, ikaw naman may kita eh. Anak, yung anak mong, yung kapatid mong batugan, na adik-adik, nanganak na yung asawa, kailangan tubusin sa ospital. So ako ang gagastos, sila to nag-sex, ako gagastos. Anak, ang gatas ng pamangkin mo. Hanggang mamaya anak, mag-enroll na ang pamangkin mo. Hanggang mamaya anak, yung pamangkin mong teenager nakabuntis tulad ng tatay niya. Generational. At alam niyo ang malungkot dyan, madalas, yung mga nanay o tatay, pero madalas nanay yan, siya yung ahente nung mga kapatid na batugan, mga walang silbi, mga pabigat. Pag ayaw mo ng tulungan, iiyak ang kanong nanay mo. Siyempre, nababagbag naman ang loob mo. Alam niyo po ang maling paggamit ng pagiging ina. Kung meron kayong dapat paggamitan na influence nyo, yung batugan, yung hindi nagtatrabaho, yun ang inyong gamitan, ang inyong lakas para siya magtino. Hindi yung lagi niyong pinipitasan, yung halos hindi na makuhang makakain ng sarili niyang bunga. Lagi niyong pinapagod yung masipag. Tapos ang sabi tuloy ng anak niyong tamad, di bali ng tamad, di naman pagod. Yan daw ang mga bagong kasabihan ngayon. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Hindi yan makatarungan. It must stop. Pero ang tanong, paano mo naman titiisin ng kapatid mo? Ganyan na nga po kaya nga yan abusado kasi hindi natin tinitiis. Kasi alam niya na kahit anong mangyari, hindi siya magugutom dahil papakainin natin siya. At dahil dyan sa sobra natin pagsalo sa mga irresponsable, sa mga tamad, sa mga batugan. O ano, yung taong sinasabi mong mundo mo, nag-iba na ng planeta. Napunta kay Mars. Tatlong sinyales na nasa tamang tao ka na. Una, kayo ng partner mo ay nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. Magaan ang pakiramdam kapag kasama siya. At nararamdaman mo ang pagiging komportable at masaya kapag magkasama kayong dalawa. At pangalawa, may pagkakapareho ng mga hangarin at mga halaga. Pareho kayong mayroong iisang direksyon sa buhay. Hindi man kayo magkatugma ng paniniwala, pero may respeto sa bawat isa at desisyon na ginagawa. Pangatlo, nagbibigay suporta at pagmamahal at ipinaparamdam niya na worth it ka at naniniwala siya sa kakayahan mo at ipinaparamdam niyang mahal na mahal ka niya at sapat ka na sa kanya kung ano ka pa. Tandaan mo, ang pangmatagalang relasyon, pinaghihirapan yan at pinapahalagahan dahil bago mo makilala ang taong nakatadhana sa'yo, marami ka pang pagdadaanan. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga sign na ito, ano pa bang dapat gawin? I-treasure nyo na ang bawat isa. Dahil sa isang relasyon, bihira lang ang compatible kayo sa isa't isa. Subuko na yan. Paborito kong ulam? Kinilaw, inihaw, at saka ikaw. Ito yung pinakamasakit sa isang OFW. Ikaw na nga ang nagbigay,
pinagtawanan nyo pa. Well, kahit hindi ka OFW, makaka-relate ka. Napakasakit kapag ka ikaw yung nagbibigay tapos pinagtatawanan pa, kinukutya pa. Pero alam niyo, hindi naman responsibilidad ng mga Filipino o OFW na magbabakasyon, magpapadala sa inyo ng mga regalo. Hindi nila responsibilidad na bigyan kayo ng kung ano-ano pa. Kaya sila magbabakasyon dahil napagod sila sa abroad. Napagod, kumita, ng kakaunti, makaipon lang at may pambili. Na kung ano man na pinagtatawanan nyo pa. Dapat nga mahiya pa kayo eh. Han, malapit na yung Valentine's. Ano ngayon? Ano yung regalo mo sa akin? Ay, di ko. Kaya pa ng last year. Gaya last year? Eh, wala ka naman binigay ng last year, ha? Kaya nga. Walang may bigay. Mas matatag ang isang relasyon na puno ng away, silos at tampuhan. Kasi kahit alam mo nahihirapan ka na, pinipilit mo pa rin gumawa ng paraan. Huwag nyo lang iwan ang isa't isa. Pag nagmahal ka, huwag kang umasa na laging masaya. Nandyan si silos, si hinala, si tukso, at si takot. Pag mahina ka, sila ang sisira sa relasyon na inaalagaan mo. Pero kung matatag ka at may tiwala sa taong mahal mo, hindi ka nila matitipan. Ipaglaban mo hanggat kaya mo. Pero pag ang relasyon ay puro luha at lungkot, puro sakit at sama ng loob, dapat bumitaw ka na. Huwag mong hayaang maging bato ang puso mo para sa iba. Celebrate Christmas within your means. Yung kaya lang. Some people spend money they do not have. Some people spend money they cannot earn honestly and peacefully. And some people spend money they will pay for with so much damage and suffering. Hindi yun ang kalooban ni Jesus para kahit sa kanino sa atin. Lulubog-lubog sa utang. Swipe ng credit card. Hindi naman mababayaran buo yung minimum lang. So hanggang mahal na araw, nasa kalbaryo kakababayad ng interes. Hindi yun ang Pasko. Huwag kang mangutang para magregalo. Yung kaya mo lang, yun lang. And there's very little left for the needs. Kasi naubos na, nagpadala sa katakbuhan at Magkaiba yung private relationship sa secret relationship. Teka lang, baka nalilito kayo. Alam nyo bang maraming couple na mas pinipili nila ang private relationship? Alam nyo ba na napakaswerte nyo kung mapipiliin yung partner, respetuhin yung privacy nyo? Bakit sa tingin nyo? Sa mundong punong-puno ng social media, sobrang open na lahat. Halos lahat gusto nating i-public. To the point na yung feelings natin minsan kapag nagagalit tayo, inilalabas na kagad natin sa social media. May mga couple dito na nag-aaway sila. Meron silang hindi pagkakaunawaan na umaabot sa punto na magpo-post sila ng kung ano-anong status sa social media. Lahat ng red flags ng partner nila, ibabagsak nila dito sa social media. Ipopost nila. Lahat ng galit nandun, makikita ng maraming tao. Tapos pag naging okay sila, hindi na nila maibabalik. Nabasa na ng marami na nakakatawan tignan kasi nag-aaway kayo sa social media tapos maya-maya okay na kayo ulit. Pero nalaman na ng lahat ng nakabasa na yun kung gaano kabaho yung ugali yung dalawa. Pinablik niya eh. Mas pinipili nung iba na private relationship na lang kasi mas peaceful eh. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa mga trending na National Boyfriend's Day, National Girlfriend's Day. Na kapag nag-post yung tropa mo ng picture ng girlfriend niya, kailangan magpo-post ka din. Na kapag nag-My Day sila na nasa restaurant, sobrang sweet-sweet nila, kailangan ganun ka din. Di mo kailangan sumabay. Kagaya nga nung sinabi ko dun sa mga nakaraang video ko. Paano mo nga ba malalaman kung mahal ka talaga ng isang lalaki? Yung tipong hindi ka niya kailangan i-post sa social media. Siguro, for once in a while, mansary or anniversary, babatiin ka niya, papakita niya sa'yo na mahal ka niya. But not all the time kailangan i-flex ka niya. Hindi requirements yun para sa'yo. Pero yung presensya niya, nakasama mo siya. Yung efforts, yung time, yung love, ibinibigay niya sa'yo. Personally and privately. Lahat ng efforts pinapakita niya sa'yo ng personal. Hindi niya dinadaan sa social media. Hindi ka niya ipopost sa social media kung ano-anong ipopost niya sa'yo nakaswitan sa social media. Tapos pagdating sa reality, pag magkasama na kayong dalawa, wala naman talaga siyang effort na pinapakita at ginagawa. Bakit sa tingin niyo ba hindi ako napapagod, ha?
Hindi ko lang sinasabi pero pagod na ako. Pero wala akong magawa kasi wala akong karapatang sumuko. Dahil pag sumuko ako, paano kayo? Paano tayo? Kaya kahit pagod na ako, hirap na ako, hindi ko magawang sumuko kasi iniisip ko kayo. At sa akong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para sa inyo! Hindi katangian ang pagiging mahiyain. Ito isang napakalaking kapintasan. Ngayon, huwag naman kapalan ng mukha. Iba naman yun. Yung tama lang, yung sabi nga nila, sakto lang. Pero huwag kang laging nahihiya. Inaalok kang kumain, busog po ako. Pero yung pala, kinakain na ng large intestine mo, yung small intestines mo. Tapos busog po ako. Nahihiya kang kumain, inaalok ka nga. At marami pa, papakainin mo, hindi uubusin. Parang sayang. Pati mo inubos, baka mapagkamala kami ang patay gutom. Eh, hindi nga ba? Kainin mo na lahat. Ganon din yun. Magsasayang ka pa dyan dahil nahihiya ka. Ang dami-daming arte ng mga mangmang na dapat hindi ganon kung matuturuan lang. Kung matatapunan ang liwanag ang madidilim nilang isip, sila ang makikinabang. Dapat nag-aaral, nag-observe. Hindi dapat mahiyain. Hindi torpe. Hindi yung lagi ka nalang lugi. Yung pag kami 10 tao na nag-agawan sa 9 na pakwan, isa lang ang hindi magkakaroon, ikaw yun. Talo lagi pag mahiyain. Nasa tapat na niya, ayaw pa niyang agawin kasi parang gustong agawin ng katabi niya. May magulang ba kayong ganyan? Di ba lagi kayong lugi? Lagi kayo walang kakainin, kayo walang pera, kasi mahiyain. Selos. Ito ay hindi karapatan. Kusa itong nararamdaman. Maraming uri ng selos, ngunit pare-pareho ang pwedeng kahinatnan. Maaaring pagmula ng away, tamang hinala at kawalan ng tiwala. Ngunit ito rin ay nagiging daan upang malaman mo ang iyong tunay na nararamdaman. Selos. Minsan, nakakakilig, nakakatuwa pag nalaman mo na may nagseselos para sa'yo kahit wala naman kayo. Pero minsan, ito rin ay delikado. Dahil pwede itong pagmulan ng gulo at hindi pagkakaunawaan na nauuwi sa hiwalayan. Kaya kung may asawa ka na o jowa, dumistansya ka sa taong alam mong pagseselosan ng partner mo. Ikaw na mismo ang umiwas dahil ang selos hindi yan basta mararamdaman kung wala namang nakikitang dahilan. Pero paano kung nagsiselos lang nang wala namang dahilan? Ang tawag dyan, abnormal. Tanggalin natin sa isip natin ang bokabularyo natin na ang isang OFW kapag hindi na ho nagbibigay sa kanyang kaanak ng pera kapag sila'y nangangailangan ay yumayabang na siya. Tandaan niyo po, natututo lang kami kung paano magpahalaga sa aming kinikita. Hindi dahil sa hindi kami nagbibigay sa inyo o hindi na kami nagbibigay madalas sa inyo ay mayayabang na kami. Tandaan niyo po, bilang abroad, bilang OFW, malayo sa pamilya, anything can happen on us. Pwedeng mangyaring masama, pwedeng mangyaring mabuti. So, kapag kami ay nagkasakit, for example, na-aksidente, wala namang ibang tutulong sa amin kundi kami. Walang ibang gagastos sa amin kundi kami din. So, kapag ka ang isang OFW ay nagsasabing, I'm sorry, hindi kita pwede mapadalhan kasi may pinag-iipunan ako, hindi yung pagsisungaling, hindi yung pagdadamot, at hindi yung dahilan dahil para sabihin mong may yabang na sila. It's just they have to priority themselves. Maraming salamat. Pag tumatanda ka na, nararamdaman mo na yung mga kasukasuan mo, ayaw na masyadong tumiklop o bumuka ang mga tuhod mo at mga braso. Nararamdaman mo nang mahihiluhin ka, halimbawa, lumalabo ang iyong mata, dumadami ang iyong mga sakit, at kumukonti, usually ang iyong pera. Bihira naman yung papayaman, papadami pera, no? Kadalasan ay papaubos, nawawala ng hanap buhay, nagre-retire. Tapos ang mga mahal mo sa buhay na uubos na. Ang lahat ng mga tiya mo, magulang, ubos na. Parang yung kayo na lang na magkakapatid ang next in line. No? Dati may mga matatanda kang tinitingnan, pinagmamanuhan. Ngayon, wala na. Ikaw na lang lagi ang pinagmamanuhan. So inisip mo, ako na kaya next. Yung lampas ka na sa alas 12 tanghali ng buhay, yung mga nasa alas 3, alas 4:30 ka na, alam mo yon na malapit na akong
humarap sa mga katotohanan, alam nyo yung mga ganon, sobrang magbigay ng alalahanin. At hindi naiintindihan nyo ng mga tao na hindi pa nakakaranas noon. Kaya marami sa ganong edad, mga past 50, kung kailan pa nagkaroon ng ganong edad, machichismis pa, ang bata-bata naman ang boyfriend ni kumare. Kung biyuda naman siya, ano? Diba? Kung bata ang boyfriend niya, naiinggit ka. Diba? Ang bata-bata naman ang girlfriend ni ganon, kung biyudo naman siya o wala naman siyang asawa, ano naman ngayon? If there are 2 less lonely people in the world. Dapat hindi tayo nag-e-expect agad na pag pumasok tayo sa relationship, tayo agad yung top priority ng taong karelasyon. Kasi malaki ang mundo. Tayo ay bahagi lamang ng mundo niya. Pero wag nating ipilit at i-demand na dapat tayo ang mundo niya. Dahil tayo ay bahagi lamang ng mundong yun. Isipin mo, nangarap ka, pero ang tanghali ka na nagigising animal ka. Napaka-ipokrito mo. Plastic kang hayop ka. Ang tanga niyan. Naniniwala ka ba sa law of attraction at manifesting? Ganito kasi yan. Maraming tao ang hindi nila naiintindihan ang rule na yan. It's actually law of attraction and action. Kailangan may action ka na gagawin. Marami kasi positive thinker, toxicity yon. Ibig sabihin, kung yung negative is toxic, positive can be toxic as well. For example, exactly, hibang ka, nangangarap ka, gusto mong yumaman, nakaka-imagine ka ng bahay. Gusto mong magkakotse, nakaka-imagine ka ng kotse. So, ina-attract mo. Pero tanghali ka na nagigising animal ka. Napakatama. Ang pundasyon ng bawat pagkakaibigan, tiwala. Yung nagtitiwala kayo na kung ano yung mga kabuti, yun ang gagawin nyo para sa isa't isa. Dahil hindi lang sarili nyo iniisip nyo. Ang nakakasira sa ganyang pundasyon ay yung pagiging makasarili, yung ikaw lang ang bida, ikaw lang lagi masaya. Parang anay na hindi agad nakikita, lumalabas na lang pag nasira na yung pagkakaibigan. Tandaan, pag walang respeto, walang malasakit. Pag walang tiwala, wala rin dahilan para ituloy yung pagkakaibigan. Kitang mga pobre, maningkamot di tagtaman, maarang-arang atong kinabuhi. Kaya para taga-reunion, di na tayo magtigugas, maugyod na among papel sa una. Akong mama, tig-hilugas, tig-limpyo, akong ate, sugusuguon, so anak yun. Ako, mong kasi ito, panghilo dito anak. Mao nang kita, maningkamot in town tagtaman. Pait kining anak ta sa pobring utim. Laban na kita ani mga auntie. Huwag mo kong yabangan kung madami nag-aabol sa'yo. Madami din nag-aabol sa akin. Tinakbuhan ko lang. Bakit? Sino ba nag-aabol sa'yo? Problema. Tips para hindi ka niya iwanan. Pilayan mo. Agay! Ingat ka ha. Huwag ka magpapagutom. Ayaw kong may mangyari sa iyong masama. Gusto ko lang may mangyari sa atin. Inggit pa more? Ang laki-laking problema ng mga tao kung sila ay may inggitin. Napakalaking nawawala ng kapayapaan, katahimikan, pagkakaibigan at magandang samahan pag nagkakaroon ng inggitan. Ito isang grabing aspeto ng inggit. Yung wala kang ginagawa kundi bantayan ang buhay ng kinakaingitan mo. Pakinggan ang kanya sinasabi para hanapan ang maipapanira o maikikriticize. Bantayan ang mga achievements niya para ito ay maliitin. Kung hindi mo masira ang kanyang achievement, sisirain mo ang kanyang pagkatao, ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang personal na buhay, these are all signs of envy. Ang taong naiinggit, hindi niya naaasikaso ang kanyang sariling buhay. Ang inaasikaso niya ay manood sa buhay ng kinakainggitan. At saka gagawa niya nun na hindi niya nalalagyan ng enough investment of time, effort, energy yung kanyang sariling buhay, lalo siyang naiiwan ng kanyang kinaiinggitan. Kaya huwag nating bigyan ng space sa buhay ang inggit dahil sisirain tayo talaga niya. At bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi pwedeng tayo mismo nagiging biktima ng pagiging mainggitin o tayo ang sinisira ng mga naiinggit. Huwag mong pansinin ang critics.
Grabe na busog ako. Ang sarap ng handa dyan sa kapitbahay. Ang daming ingredients. We, sige nga, spell ingredients. 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 S A H O G. Ano yun? Sahog. Na kapag nakita ka ng itlog na puti, kainin mo. Itlog ng manok yon. Kapag nakita ka ng itlog na pula, kainin mo. Itlog na maalat yon. Pero, kapag nakita ka ng itlog na kayumanggi, don't panic, it's organic. Minahal kita, tapos nagmahal ka ng iba. Lord, gabayan mo kaming tatlo. Kaya tawag dito, tadhana, dahil matatanggap mong narapat para sa'yo. Pagkat sa mundong to, yung hinahanap mo, yung talaga yung naghahanap sa'yo. Pero wag kang umasang positibo. Di lahat ng sinasabi ng puso totoo. Kahit sa tunay na buhay madalas. Tatraidorin ka ng nararamdaman mo. Beat the cycle every day. I gotta start with a drink. My life been getting sorta crazy, and I don't wanna think. I look myself right in the mirror.